Guys, welcome dito sa San Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Wow, knowledge and Blue Dragon. Yung mga sinishare mong knowledge ay mga katotohanan. Totoo. Pawang katotohanan. Hindi kasinungalingan kasi truthful. And it offers freedom to anyone who hear that knowledge. Freedom from the bondage. Freedom from all that are restricting them. From all manipulations, no, of the enemies, of evil people or evil, any evil, no. Ayan. And you are courageous to share those knowledges na totoong knowledge, no. Yung iba, di ba, false knowledges, false teachings yung kanilang tinuturo. Ikaw, true, no, truth, totoo ang mga sinasabi mo. Bakit kailangan ng courage? Kasi pag totoo ay kailangan talaga na courageous ka na sabihin yung totoo. Bakit? Madami ang ma-offend, madami ang magagalit. So, aware ka na madaming ma-hurt, madaming ayaw sa'yo, madaming ma-irritate ang kanilang inner demons. Pag totoo, unlike sa manipulation at kasinungalingan, sa bula-bula, di ba? Gusto ng marami yan. Di ba? Gagaan yung loob nila sa'yo, gustuin ka nila na marami. Oh, ganun yun, kagaya ng mga false teachings. Kagaya ng mga tinuturo ng mga false prophets. Di ba? Gustong-gusto nila yon, ang daming gustong-gusto yung kanilang mga sinasabi kasi maluwag. Kasi ang gaan sa pakiramdam. It gives them immense hope na kahit they're doing evil and harming others and patuloy sila sa paggawa ng kasamaan ay okay lang. Ganun ba? Ganun ang mga false teachings eh. Pero pag true teachings, mahigpit, mga ganun. Basta totoo, no, yung sinasabi mo, you need a lot of courage to speak the truth, to tell the truth, to share the truth. Ganun yun eh. Oh. Kung kulang ka sa courage, you cannot tell the truth. Na, lalo na kung maka-offend sa iba. Kung alam mong it hurts others. But you know, the truth will set them free. The truth will set others free. The truth will set you free. So yeah. Yes, there are people who will get angry with you, no? And mainis sila sa'yo, ma-irritate dahil sa nagsasabi ka ng katotohanan. But that's the truth. No one could change the truth. That's the truth, no? Hindi nila mabaliktad ang katotohanan dahil ang totoo ay totoo. At ang katotohanan ay sa side ng light. Ang kasinungalingan ay sa side ng kadiliman or darkness, sa side ng devil yan. Di ba sino bang sinungaling? Devil, di ba? Oh. Yung gumagaya sa devil na mahilig magsinungaling, alam nyo na. Sa side ng devil yan. Pero yung mga honest na tao, na totoo magsalita, na totoo ang sinasabi nila, nasa side ng light yan, nasa side ng God yan. Kaya hindi mahihiya at courageous pati ang mga nasa side ng light na magsabi ng totoo. Kahit na alam nila na masakit, no, yung katotohanan na may mamasasaktan, may ma-hurt. Kahit na alam nila na may mga ma-offend, may magagalit sa kanila. Yun ang tunay na nasa side ng light, hindi people pleaser. Hindi yung itolerate yung mali. Kaya it needs courage. So, sample lang yan ha. Na ganun. Kunwari ganun ang mga tinuturo mo, no? Oh.
Kasi it needs courage. You are courageous to share, to speak the truth, to tell the truth, to offer the truth. That it will set free those who will that knowledge. What you're sharing, and it's knowledge. At matapang ka pati na mag-share ng knowledge, hindi lang courageous, kundi matapang ka. Nasabihin yun. Kailangan talaga ng tapang at courage yan. Kailangan ng braveness and courage to tell the truth, to speak the truth. Like roasters, di ba matapang ang mga roasters sa magsabi ng totoo, very candid and frank. Like me, di ba kasi roaster Ako naniwala ako na gano'n ang roasters kasi ganyan nga ako So, frank ka, candid, no? Direct. Masyadong honest. And I know it hurts many, but it's true. It's the truth. Di ba? Ganun pag roaster. Sample na lang yun. Parang roaster, no? Parang like me, no? Like me, no? Di ba? Brave and courageous na sabihin ko anong totoo. So, yan. Are you like that? Or takot kayong paniwalaan ang katotohanan? Baka kahit paniwalaan mo ang katotohanan, ayaw nyo. Dahil hindi ninyo makuha ang gusto ninyo. Dahil hindi ninyo magawa o ma-experience yung gusto ninyo. Alam niyo yung ibig ko sabihin. Ayaw ko ng palaliman pag-explain. Hahaba lang guys. Ano ang next na change sa situation mo, sa buhay mo? Ano kaya ang next na? Faith. Yung magkakaroon ka ng abundance of faith. Abundance talaga na faith. Hindi naman. Magkakaroon ka na, magsisimula kang magkakaroon ng faith. No. Mari, may faith ka na nga You have faith already. Yes, you have faith already. And tuloy-tuloy yan, no? Na-recognize yung faith mo. Pero, mas lalong lalalim, mas lalong lalaki ang iyong faith. Mas lalong lalalim, mas lalong lalaki ang iyong faith. Yun ang mga pagbabago sa situation mo, sa'yo, no? Mag-improve ba yung faith mo. Mas lalong lalalim, mas lalong lalaki ang iyong faith. Kumbaga, kung meron ka ng faith na parang kasinlaki ng mustard seed, ay mas lalaki pa yun. Baka maging kasinlaki na ng kamao yun. Or much bigger than this hand, my hand. Ano pa? Message. Ano nag-guide dito ngayon? Angels. Angels ba nag-guide? Ay, hallelujah. Angels ba nag-guide dito ngayon? Hindi angels. Jesus Christ ba nandito ngayon? Nandito daw. The shadow side. Dahil may mga na-atake dito sa akin, no? Meron mga na-atake dito sa akin, no? Continuous yung pa-atake nila sa akin. Kaya minsan, parang din yung, parang minsan may mga influences, ewan ko lang. Minsan may initin tulong. Nandito yan kasi may mga na-atake. Mga sa evil forces. Mga fallen angels yan, guys. Sina Samael, na-atake dito. Sina Samael yan. Dati pa yan Samael. Kaya nandito yan. Para, kaya, di ba, very clear yung aking Ayan. Kasi nandito si Jesus Christ. Kasi nga, kailangan ng magprotekta dito. Kasi,
May nakatakda kasi sa akin eh. Charot. Talaga napakita yan si Jesus Christ at yung mga kapatid niya. 5 sila ang bumaba sa vision ko. Kasi, yan pala. Siguro malapit na yung nakatakda sa akin. Kaya kailangan nilang bantayan. So, make sure na it will succeed kasi madaming against yan eh. Sa mga side ng kadiliman. Ganun yan eh. Basta may mga nakatakda. So, may mga nakatakda dyan. For sure, hindi din kayo pababayaan ng kalangitan. Ayan. So, ano yung, di ba, wala akong hiya magsabi ng kung ano yung alam kong totoo. Kasi, totoo eh. So, ganun ang nasa side ng light. Basta totoo. Huwag mahiya. Ma-offend man yung iba. Mahingit man yung iba. So what? That's the truth. Diba? Importante, hindi mo naman ginagawa. Hindi naman kasinungalingan. Hindi manipulation. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? Guys, ship. May paglalayag. Ano to? Mag-travel ka? Mag-travel ka ngayon. Ma-attract mo yung mga opportunities, stability, money, pwedeng abundance, or growth in your finances. Ganun ba yung maging stable ka na financially and maging secured ka na? Alam mo, ma-attract mo yung opportunities na magdala sa'yo ng stability and financial security. Yung mga ganun ba guys ba? Lalayag ka, mag-travel ka. May ganung mangyayari daw sa'yo. Mag-travel ka. Saan? Saan ka mag-travel? Sa ibang bansa? Oo, sa ibang bansa ka mag-travel. Ano yun? May kukuha ba sa'yo? Merong new beginning, no? May makipagkita sa'yo with the world. May makipagkita sa'yo. Yes. Para bubuo kayo ng pamilya. Para asawahin ka. Para asawahin ka. See, may plano na siyang asawahin kayo. O na yung kayo mag-build ng family. Na asawahin ka kasi, the high priest. Na may plano na siya, nag-isip na siya, pakasalan ka, asawahin ka. Magkikita kayong dalawa. Magkikita kayong dalawa nitong taong to. Yan ang yayaya siya papunta dun sa ibang lugar. Yes, yan ang yayaya sa'yo. O gagawin niya lahat para madala ka dun. O mayaya ka. Papunta dun sa kanilang lugar. Upright ba ito? Palang pa yan eh. Ay, palang. Upright ba itong temperance? Oh yeah, it's upright. Oh, upright. Naka-align kayo ngayon. Naka-align kayo ngayon. Oo, ina-align kayo ng universe. Ina-align kayo ng mga angels pala. Ina-align. Ina-align kayo ng angels ngayon. So, be positive lang guys, no? And huwag masyadong mag-expect lang. Ano lang talaga, be always inspired and positive, no? Huwag lang masyadong mag-expect, baka ma-disappoint ka lang, no? Parang ano lang ba, hayaan mo lang na yung angels ang gagawa ng paraan. Kumbaga, sila nag-aalign yan sa inyo. Hayaan nyo na lang. Parang huwag nyo lang isipin masyado ba. Huwag nyo na lang palaliman. Focus na kayo sa kung anong ginagawa ninyo. Ganun. Kasi pag darating na yung oras niya na you will be together na magkikita kayong dalawa. Yan na yun, no? Parang surprise. At least, siya, parang it's so exciting pag surprise, di ba? Ganon. Diba? So, ano pa?
Ang next na mangyayari sa buhay mo. Ay, Clover, guys. Parang napaka-blessed. Swerte ka. Parang you will feel comfortable, relaxed, being loved. At ease. Emotionally comfortable, emotionally fulfilled. Mga ganun ba? Emotionally happy. You're happy. Alam niyo, nakasmile ka na. Ang sarap ng buhay mo. Ang saya mo. Ganun. Inside and out, you're happy. You're not pretending na happy ka na satisfied ka in life. You will be satisfied in life. You will live a comfortable life. Life na there's harmony and balance. Also with the number 6 and love. Ay, mamahalin ka niya ng husto na talagang maramdaman mo yung ang swerte-swerte mo. You're lucky. Yeah, na you're lucky sa kanya. So maramdaman niya din ba sa'yo na lucky siya sa'yo? Yeah, tama. Ano ang message? 9 angels for you. So, kung wala pang dumating na the one para sa inyo. Huwag lang kayo kontrabida. Kung kayo ay kontrabida sa love life ng iba, ay hindi kayo siswertehin yan, no? Mapunta pa kayo sa impyerno, no? Pag gumawa kayo ng mga scheme, witchcraft, dahil nainggit kayo, kontrabida, sa mga ganun, ha? Pero kung hindi naman, edi good. Pero kung mga ganun, ay hindi kasi swertehin sa love life ninyo. Instead na swertehin kayo, o yung pairalin yung paging gahaman. Kasi instead na swertehin kayo na darating yung zawa, nabigyan kayo ng Jesus Christ ng magandang partner na fits inyo, na there's balance and masaya kayo, ay hindi. Hindi na. Itapon mo sa impyerno pag namatay kayo. Diba? Yun na napapala ng mga deceitful eh. Inggitira ng harm eh. Gumagawa ng mga scheme, deceit at witchcraft eh. Diba? Totoo yan. Huwag niyo isipin na nananakot ako. Kasi yun ang totoo. No? I'm telling you here the truth. So ano pa? Message ni Jesus Christ pala. Jesus Christ na lang. Kasi siya nag-guide dito eh. Healing, healed, healer. Kahapon nata wala si Jesus Christ dito. Kaya mainit yung ulo ko. Kasi mga fallen angel yung atake sa akin dito eh. Healing energy surrounds you and the situation. Ayan. Ako totoo lang yung sinasabi ko. I know may mga nakatake sa fallen angels dito. Lalo sa Samael na yan. Bakit naitali doon sa abiso. Sa Samael ba, Lord Jesus Christ, tali mo na ba yan sa base? Tali. Ako ay tali ko sa base. Ako lang may kapangyarihan. Tinali ko na doon sa base yan. Tali na ba yan sa Samael sa base? Tatali na yan sa base. Ngayon eh, tali na yan. Masyadong deceitful yan. Huwag napakawalan doon. Ayan. Healing, healed, healer. Healing energy surrounds you and the situation. Healing energy daw ay yung healing energy ay nakasurround sa'yo sa situation nyo ng person mo na naka-align sa'yo. So yan. Baka nasa ibang bansa na itong person mo, or nag-apply sa ibang bansa, no? At natanggap siya doon at mag-migrate kayo doon. Pwedeng ganon. Sa panahon ngayon eh, madami ang pwedeng way, di ba? Papunta sa ibang bansa. Lalo kung may pamilya ka na doon. Lalo kung may pamilya yun doon. Or kung foreigner yan, ay hindi, madali na lang, di ba? Pwede naman yun kahit visa lang eh. Pansamantala, dala ka na yan. Tourist visa. Tapos, tsaka na lang yung yung iba pang, yung na talaga pang permanent na doon. Lalo pag nakasal na kayo, di ba? Mas madali na lang yun pag nakasal na kayo.
ano, walang imposible yan pagka para sa iyo yan, no? If it's meant for you. Na para talaga sa iyo yan, ha? Na dahil bigay talaga ng God yan sa iyo. Kumbaga, o kaya ay nakadestin sa iyo, di ba? Mga ganun. It's a life-changing actually, oh. Yung masarap yung buhay mo. Napakasarap ng buhay mo. Kung mahirap ka ngayon, or nahirapan sa buhay mo ngayon, or hindi ka masaya, for sure, doon maging masaya ka. Maging komportable yung buhay mo. Maswerte yan lang naman yan sa ibang bansa, di ba? So, ano yung energy ng person na to na magkikita kayong dalawa? Ito talaga energy niya, guys. Kanina ba ito lumalabas? 5 of Swords. Superior. Maring may mga umuupos, no? Pero hindi siya magpapapigil sa mga umuupos na yan. Hindi siya magpapatalo sa mga opposing forces, sa evil forces, sa mga ano to, na hindi siya mablock o mahadlangan, hindi siya mahadlangan na mga ginagawa ng iba na scheme, deceit, witchcraft, or deceit ng iba, o ano man yan, something dark, no? Something na dark, na ginagawa ng iba na scheme nila, yung mga gumagawa niyan, impyerno. Lalo ko di magbago. Dupe nyo, sa mga gumagawa niyan. Mga deceitful, mga scheme, gumagawa ng witchcraft, dupe nyo. Dupe lang. Alam niyo dupe? Sige lang, sige. Ganun. And you will find nauli ng lahat doon sa impyerno ng kaluluwa nyo. Sigihan nyo lang. Sigiha. Dupe. Malaman yan kung pag nandun na kayo, uli na yung pagsisisi pag nandun na sa impyerno sa mga gumagawa niyan. Na mga deceit, scheme, evil. Yung tuwang-tuwa sila, kay manghadlang sila sa destiny ng iba, sa happiness ng iba, sa gustong buhay ng iba. Sige lang. Malaman nyo naman yung pag nasa impyerno na kayo kung ano yung danasin nyo doon eh. Sige lang. Dupe. May ilonggo siya, maintindihan nila yung mga dupe na word, no? Sige ha. O sige. Sige lang. No? And you will find your soul will be thrown in the lake of fire. If you will not change. So ano pa? If you will never change to be a good person, to be a harmless person, no? So yan. So ano pa? Ano ang next move ng person mo na to, na 5 swords na yan sa'yo? Ano kaya, what will be the next move of your person? Mag-recover. For clarification with the 10 of swords in reverse. Mag-recover. New beginning. It's a new beginning. May gagawin to na parang magkaroon ng new beginning na sa inyo. Mag-recover siya from yung nasaktan siya. And then, magkaroon, more clarification pa with the Death card. Okay. Ano yan eh? Meron pang Ace of Cups. Okay. Ano to?
mag-effort to sa'yo continuously para magkaroon na ng new beginning sa inyo. Kahit pahirapan pa yan, kasi may mga opposing forces, pero hindi siya magpapahadlang, hindi siya yung mag-give up, yung mga opposing forces or evil forces ang kusang lalayo, iiwas, titigil. Ganun ba? Ganun na yung person mo eh. So ano pa? Ang feelings ng person mo na to, no? Sa'yo ngayon. Oh my gosh, connected siya sa'yo. Feeling connected na, feeling naramdaman yung energy mo na talagang merong deep soul connection sa inyo. Deep soul connection, yes, it's a deep soul connection, di ba? Clarified by the Lover's card. Ito lang sa taas. And kung meron yung resentment, no, in the past, maybe sa'yo, or mabigat yung loob niya, wala na, na-release na. Pero ito lang talaga yun eh, sa taas. Clarification lang naman eh. Deep soul connection, di ba, the Lover's card to. Yun na naramdaman niya, yung merong deep soul connection sa inyong dalawa. Now, gets nyo na kung ano naramdaman ng person nyo sa inyo. Parang ang lalim, no? So, ano pa? Iniisip ng person mo ngayon sa'yo. Yung mag-build ng strong bond. Yung makasama ka na niya na, alam mo yung close na kayo. Yan. At, for sure, upright din siya. Six of Cups and Knight of Pentacles. Ang offer niya ay, kumbaga tuloy-tuloy lang siya kahit mabagal, kasi may mga nag-uupos ngayon kahit mabagal, tuloy-tuloy lang siya sa next move niya, sa balak niya na to, no, sa gagawin niya, no, na may offer yan siya sa iyo na makasama ka na na makapiling ka na magiging komportable kayo sa isa't isa. You will feel at home. Yan, na talagang yung person mo ay will make sure na at home ka sa piling niya and komportable ka, masaya ka, fulfilled ka, contented ka. There's harmony and balance sa pagsasama niyo. Paramdam niya sa yung pure love, no? Pure love. And deep love. Na makarecover ka sa sadness, na hindi ka malungkot ba? Na hindi ka malulungkot, no, sa feeling niya. Instead, alam yung bubuhusan kanya ng pagmamahal, no? Yung buhos sa'yo yung pagmamahal niya. Ayan. So, ito na naman guys for collective reading.